Marami kasing mga kababaihan ngayon hindi na naniniwala sa medicine. Fewer people in the Philippines are getting married. Maraming tao nagkamali sa pag-aasawa nila. Mali yung napili nilang tao, yun ang opinion nila. Lahat po ng ibinigay ni Lord sa atin na lalaki, hindi mali. Ha? Pag ibinigay sa'yo ni Lord Pag yan, pinakasal ka na. yun po yung pinakatamang tao para sa'yo. Meet Narita Santa Ana. She built Optime Devices Medical Corporation into a trusted name in the medical industry. Her journey to success began with a deep passion for healthcare and innovation. Through dedication and perseverance, her story is one of vision, resilience, and a commitment to making a difference in the industry. Do you believe in divorce? No. Bakit? If we will have the divorce in the Philippines, most of the family will be broken. So, nag-marriage counseling nga po kami. Doon ko po nakita yung design ni God na pag po pala kayo mag-asawa, dapat God, husband, wife, children, parents, relatives, at yung work po nasa pinakadulo. Ang negosyo mo, pang medical practitioner. Pero ikaw mismo, wala ka sa medical field. How can it be possible na magkaroon ka ng negosyong ganito wherein malayong-malayo siya dun sa linya mo? Kasi part yan ng aking pangarap. But, it was not happen. Kasi hindi namin kaya na ako ipdalhin maging doktor. Pag-umpisa ko ay ang pagiging ahente ng isang multinational company na doon ako nagkaroon ng experience kung paano ang medical sa lahat ng medical industry. From being a trainee, naging product specialist, na-train sa iba't ibang bansa, sa mga kumpanya, manufacturers, na kinakaters ng medical equipment na kumpanya na kung saan ako nagtatrabaho. Hindi ka man nag-land sa pagiging doktor, at least ikaw naman ang nagsusupply ngayon sa mga doktor at nagtuturo sa kanila kung paano gamitin ang mga devices. Yes po. Gano'n nakalaki ang Optime Devices? In the middle skill. Hindi ko masasabing top of the line company kami, pero nandun na rin po kami sa pinagkakatiwalaan sa industriya ng medical. So itong negosyo na to is roughly around mga magkano ang kinikita? 8 to 9 digits. Akalain mo nga naman, no? Hindi mo linya yung negosyo na yan, pero pagkalaki-laki ng kinikita ninyo. Yes po. Pero syempre, Boss Neri, bago natin pag-usapan yan, napakamatagumpay mong business gusto ko naman malaman, ano kwento ng buhay mo? Actually, itong negosyo na ito, nag-umpisa kami dahil sa isang pagkakataon na binigay sa akin ng Panginoon na ma-encounter namin ang marriage counseling. Kwento ng buhay mo, umpisahan natin sa marriage counseling. Bakit? Gaano ba kayo kalala mag-away ng mister mo? Tulad ng ordinaryong mag-asawa, lahat po tayo may pinagdadaanan na differences. Kasi nga po dahil ako ay napasok sa multinational company, medyo mabilis po yung pag-angat sa posisyon. In span of 3 years of working, na bigyan po ako ng pagkakataong mag-held ng isang buong kumpanya. Ha? Yes, RDR. Ano kumpanya yan? Equizone Medical Equipment. It's more of the newest company of Lispo Philippines. Isang multinational company before na 5 po ang kumpanya yan sa medical. Iba-iba po ang kanilang dinidistribute sa Pilipinas. So bilang babae, ikaw yung tinatawag nila na alpha female. I think so. Di ba? And I feel that because I was given a chance to go abroad, having training abroad, and hindi po lahat napapagbigyan ng ganon. Alam mo, nagiging isa sa mga social problem natin, yung mga kababaihan na sila ang primarily na nagpo-provide at tumataguyod sa pamilya. Dapat ba tanggapin na ng kulturang Pilipino ang ganitong setup? Yes, maaari. Kung may successful na lalaki sa mundo, dahil mayroong babae pong sumusuporta. Hindi ba under desaya ang tawag dun sa mga mister ninyo? Hindi naman po. Siguro po maunawaing mister. Kasi po RDR, kami pong mag-asawa, medyo mas nauna po ako sa career dahil po napagbigyan nga po ako ng pagkakataon. Pero nang dahil po dito, nadala ko po ang pagiging bossing sa bahay. Yun po yung naglagay sa akin ng problema. Kasi hindi ko po nakita na pagbibigay ko po ng share sa money matters, nalimutan ko po pala na may asawa ako na dapat mas importante kaysa dito sa career na meron ako. Alam mo, maganda yun na pag-uusapan natin kasi maraming mga kababaihan ngayon ang entitled sa bahay. Lalo't-lalo na yung mga OFW na sila yung nagpapadala sa pamilya. Lalong-lalo na yung mga asawa na ang bilis nila na-promote doon sa trabaho nila or asawa na nakapagnegosyo. Commonly, ang ginagawa nila masyado nilang ginigipit yung mister nila, ina-under nila Naniniwala ka ba na dapat ganun lang talaga maging setup dahil ang babae ang nagpo-provide? Maling-mali po yun. Kasi sa natutunan ko po, sa buhay naming mag-asawa, kinakailangan po na ang lalaki po talaga ang leader at ang babae sumusuporta sa lalaki. Kasi nung time na ako po ang meron, yun po yung nagdala sa akin ng problema Hindi ko kasi nakita na natatapakan ko na pala yung ego ng asawa ko. And when we had that time, I was approached by God, by a certain friend
friend also na sabi niya mag-marriage counseling kayo. Actually, bago mangyari yon, my husband already left me for a while kasi naramdaman po niya yung wala talaga siyang boses. Kasi meron po akong ugali na pag gusto ko. Naramdaman niya yung pagiging under sort of saying. Yes, kinailangan po niyang ipakita sa akin ang halaga niya din. Paano mo tinitreat yung asawa mo nun? Sinabi mo iniwang ka na niya at munti ka na kayo maghiwalay. Dating ako sa bahay, magbibihis lang ako, aalis ulit ako. Tapos pag darating ko, kung ano yung pagiging boss ko sa opisina, nadadala ko talaga sa bahay. Hindi ko binibigyan ng pagkakataon ng asawa ko na magsalita. Decision ko. Final yon. Kasi feeling ko, ako yung nagdadala ng pera eh. Ako yung malaki ang sweldo. Feeling ko naman, nakakatulong ako sa aming relasyon, sa aming family. Pero hindi po pala tama yun. Because yung pera is just a portion, pero importante doon, pareho kayong nag-escalate yung inyong life. Pareho kayong magiging maayos. Mas lalo na yung mga babaeng hindi naman nagdadala ng pera sa bahay nila. Tapos sila pa yung napaka-entitled. Wala na nga silang pakinabang. Pagdating sa financial na aspeto ng buhay, siya pa yung demanding. Siya pa yung nagger. Nako, mahirap yan RDR. Kaya maraming sigurong single mom. Maaari po. Kasi minsan yung mga babae, haragan din ang ugali eh. But I'm so lucky, RDR, kasi dahil pareho naman kaming professional, pareho naman kaming graduate, siguro na doon yung boundaries na we know how to respect each other because the love is always there. So anong kailangan gawin ng isang babae para manatili ang asawa niya sa kanya? Number one, syempre, alagaan mo. Hindi lang yung pagmamahal mo sa kanya. At tayong mga babae, may tendency din po tayo na kapag may anak tayo, priority rin anak lang. Huwag po natin kakalimutan, nauna po nating nakilala ating asawa bago tayo nagkaroon ng anak. Yung pangangailangan ng asawa mo, priority mo. Totoo yan eh, kasi yung anak mo, magkakajowa yan, magkakapamilya yan, aalis yan ng bahay. Pero yung pinakasalan mo minsan, hanggat magkaapo kayo sa tuhod, kayo magkasama yan. Yes, at saka talagang iisa kayo. At may mga bagay na kayo lang mag-asawa nag-uusap na para sa inyo. At dahil sa asawa ko, we have what we have right now. The life, the business, and the family that happily naman po kami ngayon. Kapag ka magkasundo ang mag-asawa, lahat ay posible. Yes, RDR. Nag-marriage counseling nga po kami. And then doon ko po nakita yung design ni God na pag po pala kayo mag-asawa, dapat it's God, husband, wife, children, tapos saka pa po yung mga parents, relatives, at yung work po nasa pinakadulo. Maraming mga tao ngayon ang nagiging punot dulo ng kanilang hiwalayan ay walang pera. Paano mo nasabing dapat nasa dulo yun? Kasi RDR, once na sinunod mo po yung blessing ni God, yung design of marriage, the blessing really flows. Yun po yung experience ko eh. Yung time na sumunod ako doon sa design na yon, yung blessing talaga abundance continuously nandyan, dire-diretso po. Nag 180 degree nga ako change sa buhay ko. So sumunod ako sa asawa ko, sabi niya, alis tayo dito sa poder ng parents mo, total na ibigay mo na naman yung bahay, naayos na natin. Nagsunod po ako, nag-rent kami, pero ano mo ang binigay sa amin ni Lord? Hindi rental house, a new brand new house. Kung paano, yung pong aming uupahan, yung may-ari po, sabi niya, binebenta ko na tong bahay. So kung gusto mo, bilhin mo. Sabi ko, wala naman po akong pambili dyan. Alam niyo po, napakabait ng tao na yon dahil ipinagkatiwala sa amin yung bahay at sabi niya, member ka ba ng Pag-ibig? Sabi ko, yes po. So i-loan mo sa Pag-ibig. RDR knows, kahit 5 duling wala kang binigay, ibinigay sa pangalan namin ang titulo at iniloan namin sa Pag-ibig. And aside from that, RDR, binigyan kami ni Lord ng negosyo. Ito po, sumunod din ako sa kanya. Sabi niya, mag-business na tayo. Kasi malaki naman yung naipapasok mo sa kumpanya. Imbis na sila yung payamanin mo, magtulong tayo. So we start also our own business. Eh maraming tao nagkamali sa pag-aasawa nila eh. Mali yung napili nilang tao, yun ang opinion nila. Ano masasabi mo ron? Lahat po ng ibinigay ni Lord sa atin na lalaki, hindi mali. Ha? Yes, pag ibinigay sa'yo ni Lord yan, Pag pinakasal ka na, yun po yung pinakatamang tao para sa'yo. Hindi sa pagkakamali. It's how you look unto the husband. Kapag talagang inisip mo kaagad na ikaw yung magaling, ikaw lang yung marunong, ikaw yung tama, hindi mo makikita kung ano ang meron ng asawa mo. di mo makikita yung worth niya kung masyado kang bias sa sarili mo. Makikita mo lang talaga yung worth ng isang tao kapag wala na sa'yo. True. At wag mong intayin yung panahon na yun. Paano yung mga babaeng binubugbog ng mga asawa nila? Tama pa rin ba yun? No. Never let the husband beat you. Kasi once nagawa na nila yan, paulit-ulit na yan. Pagka inaabuso na niyan yung pagkababae mo, then that's the time na pwede kang humiwalay. You need a space first. But it doesn't mean na hiwalay ka agad. Because marriage is supposedly for entire life na pinagsama kayo. Pero bakit ka ba binubugbog? Bakit ka ba ginugulpi? I-figure out din dapat siguro yun. Yes. May dahilan yan. Hindi naman pwedeng basta kasasaktan just for the heck of gusto kitang saktan. Why is that? Based on statistics, napakaraming mga mag-asawa ngayon nagkakahiwalayan. Kasi po, hindi nila
na pinaprioritize kung ano yung mahalaga. Dapat kasi ay kayong dalawa ay nagkakasundo at yung pera will comes after. House, sasakyan, negosyo, and even our children now po, we are sending them in a very good school. Ito ang setup karaniwan ng mag-asawa. Siyempre, ang mga lalaki, malilikot ang isip niyan eh. May kanya-kanya kaming mga gustong gawin sa buhay. Example, si lalaki, mahilig mag-motor-motor. Tama ba na bigyan mo ng pang-setup ng motor? Motor na nga ang binili. Actually, ang husband ko, mahilig sa sasakyan. Binibigyan mo ng pang-setup na sasakyan? Yes, sir. Kasi he deserve it. Kailangan niya yon kaysa naman po iba yung maging hilig niya. Hindi pwedeng isa lang ang masaya. Dapat yung isa, binibigyan nyo din. At unang-una, ang advice ko din sa mga katulad kong babae, yes, tayo ang may hawak ng finance, tayo may hawak ng pera, pero make sure na yung asawa natin, merong kanila. Kasi kahit po tayo mag-asawa, individuality, meron din po tayong pangangailangan. Oo, kasi yung mga lalaki, nature niyan, mahilig mag-basketball, mahilig mag-bilyar, malikot ang isip ba eh, mahilig makisama. So minsan yung mga babae, kaya iniiwan ng mga asawa nilang lalaki, parang sinasakal. Maaari po. Kasi once na hindi mo siya binibigyan ng pagkakataong mag-excel na sarili niya, then hindi mo rin makikita ang halaga niya. Kasi actually, ang lalaki, sila yung pinaka-backbone ng mga babae. Hindi natin magagawa ito without our husband. Do you have any rules na sinusunod sa inyong mag-asawa para smooth ang relationship niyo? Yes po. Of course, I have my idea, but I always ask to my husband kung tama po ba ito, ano ba sa palagay niya, ano ba sa tingin niya. Number one rule is mutual ang decision making. Yes. Pagdating naman sa mga bata, Siya po ang boss. number 3 rule sa bahay. Lalaki ang boss at the same time, babae naman po ang mag-aalaga para sa pangangailangan ng pamilya. At the same time, kailangan din po na ang mag-asawa ay meron din pong level ng kung ano yung authority mo. Katulad ko po, pagdating po sa mga anak ko, ako po talaga naka-hands-on. May school, lahat ng pangangailangan nila. Pero po, pagdating po sa decision kung ano dapat, ang asaban ko po. Ano naman masasabi mo sa mga babaeng demanding masyado sa asawa nila? If you love your husband, do not do that. Because you're gonna lose that. Kahit naman anong bagay, for example, sa hand mo, meron kang sun. When you compress the sun, anong mangyayari? Diba lumalabas siya? But if you let them just on your hand, okay na okay lang siya, nandyan lang siya. Mahirap po yung nananakal. Metras kasing pinipigilan mo yan, metras nagpupumiglas. So yun yung nangyayari karaniwan sa mga asawang lalaki. Kaya minsan, ginagawang diversyon or outlet yung mga kung ano-anong mga maliligalig na bagay sa mundo. Totoo yun, Ardita. So, ibig sabihin, kaya naging maligalig yung asawa mo, niligalig mo kasi. Naniniwala ka ba ron? Yes po, definitely. Kung maingay ka, syempre lalabas ng bahay yan. So kami naman po so far, we always make sure na after office hour, nasa bahay lang kami. Even our children, no, they still find love within the house. Nagiging reflection din sa mga bata kung ano ang klase ng relationship ng mag-asawa. True. Makikita mo po yun sa mga bata. Marami kasing mga kababaihan ngayon. Sinasabi ng marami na mas liberated na raw mga babae ngayon. Ibig sabihin, mas may freedom sila, may capability sila na mas magbigay ng mas malaking income, na mas mag-provide sa family. Ma-advise mo pa ba sa isang babae na ang nature niya ay ganun na mag-asawa pa? Kasi marami na ngayon ang hindi na naniniwala sa marriage. Yes, kailangan mo ng kasama sa buhay. Even you are very much well in your career, darating ang panahon na mag-iisa ka eh. Ang hirap. Katuwang talaga sa buhay ang importante. Do you believe in divorce? No. Bakit? Because if we will have the divorce in the Philippines, then definitely most of the family will be broken. Ang kawawa dyan mga bata. Paano magkaroon ng till death do us part? You have to love your husband the way you look at him from the first time that you met him. And when you say, I do and I will, up to the end, you have to be there. Whether na siya sa mundo, tulungan mo siya. Tulungan mo siya to find his way on the right and to find his way until you love him again. Gaano ka-importante na kinakamusta mo or binavalidate mo yung feelings ng husband mo? It's 100% important. Kasi once you don't validate or you know the feelings of your husband, hindi mo rin kasi maibibigay sa kanya kung ano yung dapat na pagmamahal or pangunawa para sa kanya. Kasi ang buhay natin magiging maayos whether sa family, sa loob ng bahay, sa loob ng negosyo. Kailangan pag kayo mag-asawa, iisa talaga ang inyong direction. Grabe, sobrang na-inspire ako, no? Dami kong natutunan sa inyo. Napakagandang love story. And right now, this is your opportunity to invite all of our viewers to your business. Sa lahat po ng may mga hospital, medical clinic, dialysis centers, aesthetics clinics, at mga laboratories. Kami po from Optimed Devices Medical Equipment Corporation ay nagpaparating ng pinaka-kalidad, affordable na medical equipment at supplies para po sa inyong lahat.
Please follow our social media, Optimed Devices sa Facebook. And you may also visit our websites at www.optimeddevices.com. You may contact us at cellphone number 0968-857-2308, 0968-886-6080 hanggang 81. And follow us on our Lazada store and Shopee, Optimed Devices Medical Corporation. Muli, maraming salamat and God bless sa inyo lahat.